marami talagang mga tao hanggang ngayon no na kumbaga yung mga pananampalataya nila is nakabis lang mismo sa kanilang mga relihiyon, no. Mas pinaniniwalaan pa nila no na ang relihiyon yung or mga simbahan pa no na iniisip nila na siyang malaking tulong sa kanila no upang sila ay iligtas na ito ng relihiyon, no. Makikita mo naman dito nag-aaway patungkol sa mga relihiyon, nag-aaway patungkol sa mga paniniwala, kung ano yung mga paniniwala na kanilang sinusunod, na isa lang naman ang pinaka-importanting paniniwala nating susundin, itong salita ng Panginoon. At isa lang naman ang ating pananampalatayaan, kundi ang ating Panginoong Kristo. Ito gusto ko malaman nyo. Kahit gaano pa kasikat yung relihiyon mo, kahit gaano pa karami ng membro, kahit saan ka pang relihiyon, kahit ano pa yan, kahit pa ipinaglalaban mo, kahit pa iba yung mga paniniwala or turo nyo, doon sa kabila, kahit ano pa, gusto ko malaman nyo, pagdating ng araw, walang relihiyon nyo, pastor or leader na siyang magliligtas sa inyo, kundi kayo mismo. Yung pananampalataya nyo sa Panginoon, yung relationship nyo between Christ. Kung sa puso nyo, yung nasa puso nyo, hindi si Kristo, kasi mas pinanindigan nyo, no, na iniisip nyo na dahil sa mga membro o sikat ninyong mga relihiyon ay siyang magliligtas sa inyo pagdating ng araw for judgment. So gusto kong malaman ninyo na wala sa relihiyon ang kaligtasan ng isang tao, kundi andyan ka Panginoong Kristo. Hindi lang naintindihan ng mga taong ito kung ano o sino talaga ang tunay na tagapagligtas, o kung sino ang siyang magliligtas sa atin. Kasi matindi yung paghawak na hindi ko sinasabi na sinisiraan kong relihiyon na ito. Iba lang kasi, no? Hindi ang salita ng Diyos ang nagiging sentro sa inyo, kundi yung mga relihiyon. Maraming mga tao dyan, no? Panay post, no? Nag-aaway patungkol sa mga relihiyon na akala nila o iniisip na siguro nila nito, no, na ililigtas sila ng kanilang mga religion o kanilang mga relihiyon o sa pamamagitan nilang mga pastor. Malaking pagkakamali po yan. Klaro po ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo. I am the way, the life, and the truth. No one comes to the Father except through me. Wala siyang sinasabi na ililigtas ka dyan sa relihiyon. Ang relihiyon ay itinayo lang yan, sa pamamagitan lang yan na ang mga tao makikinig sa salita ng Panginoon. Yun yung mga sinagoga. Diyan nagagadir ang mga tao upang makinig sa salita ng Panginoon, magsamba sa Diyos. Pero hindi yan ang isang dahilan upang kayo ay liligtas o iligtas o maligtas, kundi si Kristo pa rin ang magliligtas sa inyo. Ang relationship ninyo between Christ in you. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoong Kristo dito na darating yung araw na marami ang tatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon. Marami. Pero anong sasabihin ng ating Panginoong Kristo? I never knew you. Kasi hindi nyo naintindihan hindi nyo naintindihan kung ano yung kahulugan or yung salita ng Panginoon, yung katotohanan mismo na sinasabi dito sa kasulatan ng Biblia, no? Tingnan mo, pinupost nila, sabi nila dating daan ako, MCGI ako, SDA ako, Katoliko ako, gusto ko ganito, tama kami. Wala to, wala. Magdating ng araw, maintindihan nyo ang lahat, no? Sinasabi ng ating Panginoon, pagdating ng araw, maintindihan nila ng husto ang katotohanan. Pagdating ng araw, yun yung sinasabi ng ating Panginoon dito sa sulat sa isa sa kanyang mga propeta noong unang panahon. Gusto kong malaman nyo, hawakan nyo yung pananampalataya nyo sa Panginoon. Wala nang iba. Hindi sa pamamagitan ng inyong relihiyon. Minsan pa may question and answer sila na ito yung relihiyon ko, ganito, sino ganito. Maraming mga tao na buo ang paniniwala nila na yung relihiyon na pinapasukan nila ay siyang magliligtas sa kanila or nagiging daan sa kanila upang sila ay maligtas, upang sila ay makapunta sa kaharian ng langit, makapasok sa kaharian ng langit. Nagkakamali po kayo. Hindi po yan ang daan. Hindi po yan ang daan. Klaro-klaro ang sinabi ng ating Panginoon. Jesus Christ is the only way to the Father. Intindihin nyo ang nakasulat sa Biblia. Huwag kayong maniwala lamang sa mga sinasabi ng inyong mga leader, kasi hindi nyo alam na yung mga sinasabi ng inyong mga leader ay siyang nagpapahamak sa inyo.
ay siyang magliligaw sa inyo upang kayo ay mapalayo sa Panginoon. Kasi gusto kong malaman ninyo, si Satanas, ang isa sa tinitira o pinupunteriya ni Satanas na linlangin or linlangin, ititwist ang salita ng Panginoon upang maiba ang isasabi niya. Kayo naman ng mga tao na hindi nag-iisip, kayo ng mga tao na hindi nagbabasa, kayo ng mga tao na hindi nakaintindi sa kasulatan, naniniwala naman kayo at sumusunod kahit na alam nyo or alam naman natin na yung sinasabi nila ay hindi or aliwas sa mga nakasulat dito sa Biblia or sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo dito, Panginoon, di ba, dito sa panahon ni Joshua, no? Day and night, scrutinize the holy word, day and night, or pag-aralan mo or basahin mo ang salita ng Panginoon, or scrutinize the holy word, examine closely, para hindi tayo maliligaw sa mga paikot-ikot na mga salita or mga panlinlang ni Satanas. Kayo kasi mga membro, no, hindi nyo iniisip bago nyo gawin yung post kayo ng post na para bang ililigtas kayo ng mga relihiyon. Kasi kami pinakamarami, kami yung nagsasabi ng katotohanan, walang nagsasabi sa inyo ng katotohanan. Kung yan ang mga pinanindigan nyo, puro ang pinanindigan nyo, kung ganyan yung pinanindigan nyo, kasinungalingan yan. Ipapahama kayo niyan pagdating ng araw, maintindihan nyo yan. Dito lang kayo susunod sa sulat sa Biblia, sa salita ng Panginoon. May mga propeta, may mga apostoles ang ating Panginoong Jesucristo din na siyang nagsasabi. Maraming sabi nila, bawal kainin ito. Intindihin nyo ang nakasulat dito sa utos ng ating Panginoong Jesucristo. Kami lang maliligtas. Wala kayo. Kung ganyan yung paniniwala ninyo, intindihin nyo kasi maraming pastor na hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon, kundi sumusunod sa kalooban ni Satanas. Nakasulat yan dito sa sulat ni Pablo, sa sulat ni Timoteo, patungkol sa the last days, no, maraming mga tao na lalayo sa katotohanan at susundin nila ang mga pangaral ng mga demonyo, no, mga demonyo. Yun yung mangyayari pagdating ng araw kung hindi nyo intindihin yan. Kung panay kayo pakikipag-away sa inyong mga relihiyon, walang kakwenta-kwenta yan. Hindi nyo alam kung ano ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, love your neighbor as yourself. Kung ganyan mga klaseng mga tao, umiwas po kayo dyan. Kung ganyan mga tao na nagsasabi ng mga kamalian, sabihan nyo sa katotohanan. Pag hindi tatanggapin ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang hindi tumatanggap sa inyong salita, sa inyong pinapangaral, ay hindi tumatanggap sa akin. At ang hindi tumatanggap sa akin ay hindi tumatanggap sa Ama. Yun yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ipagpag yung mga alikabok sa inyong mga paa o sa inyong katawan. Yun yung sinasabi ng ating Panginoon kung tayo ay hindi tatanggapin. Sumali po yung pinaglalaban nyo, no, na makikipaglaban kayo patungkol sa mga relihiyon or pinapangaral nyo yung relihiyon nyo kasi pinaniwalaan nyo na yan ay magliligtas sa inyo. Darating yung araw, maintindihan nyo ang katotohanan pag kayo ay mahuhulog na sa pagdating ng araw. So hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless you. Amen.